Have you ever wondered, bakit ang gulo-gulo ng mundo natin ngayon? Araw-araw nababalita natin ang krimen, calamity, disasters, sickness, corruption, at iba pang mga hindi magagandang bagay. Baka minsan na itanong mo na sa iyong sarili, kung may bigin at makapangyarihan ng Diyos, bakit niya pinahintulutan ang mga bagay na ito? Sa public talk ito, sasagutin natin ang tanong na, sino ba talaga ang kumokontrol sa mundo? At ano ang gagawin ng Diyos sa hinaharap? Tara, samahan ninyo akong pag-usapan ang mga bagay na ito. Sa gawaing ministeryo namin bilang mga saksi ni Jehovah, halos karamihan ng tugunan na natatanggap namin, Diyos daw ang kumokontrol sa mundo. Pero anong sabi sa unang 1:5-19? Alam natin na tayo ay nagmula sa Diyos, pero ang buong mundo ay nasa ilalim ng kapangyarihan ng isa na masama. Sino yung masama na yon? Walang iba kundi si Satan the Devil. Si Satanas at ang kanyang mga demonyo ang tinutukoy sa verse na ito na masama na yon. Kaya maliwanag, hindi kagagawan ng Diyos ang mga masasamang kaganapan dito sa mundo natin sa ngayon. Si Satan the Devil ang may kagagawan nito. Ngunit baka maitanong kayo, sino ba si Satanas na Diablo? Si Satanas ang anghel na nagrebelde sa Diyos. Gusto niyang pantayan ang Diyos. Gusto niya maging tulad Diyos din. Kaya ang ginawa niya, nagrebelde siya sa Diyos. Hinimok niya sina Adam and Eve na magkasala sa Diyos na Jehovah. At dahil dito, naiwalay tayo sa pamamahala ng Diyos. Naiwalay tayo sa pamamahala ng Diyos dahil nagkasala sina Adam and Eve. Nagmana tayo ng kasalanan at kamatayan. Kaya tayo tumatanda, nagkakasakit, namamatay. At pinahintulutan niya dito pansamantala na maghari si Satanas na Diablo sa mundo. Makisuyo sa inyong mga sipin ng Biblia at babasahin natin ang Revelation chapter 12 verse 9 and 12. Ganito ang pagkakasabi. Kaya inihagis ang malaking dragon, ang original na ahas, ang tinatawag na Diablo at Satanas, na nagliligaw sa buong mundo. Inihagis siya sa lupa at ang mga anghel niya ay inihagis na kasama niya. Sa verse 12, dahil dito ay matuwa kayo, o langit at kayong mga nakatira dyan, kaawa-awa ang lupa at ang dagat, dahil ang Diablo ay bumaba sa inyo na galit, dahil alam niya na konti na lang ang panahong natitira sa kanya. Yung pala ang dahilan. Inihagis dito si Satanas na Diablo sa planet Earth. Kaya dito siya naghahasik ng kaguluhan. Si Satanas na Diablo ay mamamatay tao, mainggitin, gusto niya pantayan ang kapangyarihan ng Diyos, maninirang puri. Sinirang puri ni Satanas na Diablo ang soberanya ng Diyos na Jehovah na mamahala sa sangkatauhan. Kaya bilang resulta, pinahintulutan ng Diyos na mamahala si Satanas na Diablo para i-secure ang soberanya niya o yung pangalan niya. Kasi sinira ang puri ang pangalan ng Diyos eh. Sa garden pa lang ng Eden, nung nandiyan pa si Adam and Eve, siniraan niya ang kakayahan ng Diyos na mamahala. Para bang sinasabi ni Satanas, kahit wala ang Diyos, kaya ng tao na pamahalaan ang sarili niya. Pero anong resulta? Diba, punong-puno ng problema ang mundo natin sa ngayon. Si Satanas na Diablo ang namamahala, ni-impluwensya niya yung mga tao. At kitang-kita natin sa panahon natin sa ngayon, namamahala ang tao, kahit na ginagawa nila ang best nila, kulang pa rin. Hindi pa rin masolusyonan ang mga problema. Lalong-lalo na nung pandemic, di ba? Talagang marami ang nawalan ng buhay dahil sa pandemic coronavirus. Isa yun sa mga katuparan ng hula sa Biblia na magkakaroon ng epidemya, sakit, tagutom, digmaan, at iba pa. Kaya maasa natin sa pamamahala ni Satan the Devil na talagang palpak ito. Talagang
hindi makatwiran ang pamamahala ni Satanas na Diablo. Pakishare sa inyong mga sipi ng Biblia at babasahin naman natin ang 1 chapter 12 verse 31. Ganitong pagkakasabi. Ngayon ay uhusgahan na ang sanlibutang ito. Ngayon ay itataboy ng tagapamahala ng sanlibutang ito. So tinukoy ni Panginoong Hesus si Satanas bilang tagapamahala ng sanlibutan. Ibig sabihin, si Satanas na Diablo ang may impluensya sa mga sistema ng tao at ng mundo. Binabanggit naman sa 2 Korinto, chapter 4, verse 4, ang Diyos ng sistemang ito ng mga bagay ay binulag ang isipan ng mga di sumasampalataya para hindi nila makita ang liwanag ng mabuting balita tungkol sa kaluwalhatian ni Kristo. Dito, tinawag si Satanas na Diyos ng sistemang ito. Dahil marami siyang nalilinlang para hindi makilala ang tunay na Diyos. Di ba maraming nililinlang si Satanas na Diablo para hindi nila makilala ang tunay na Diyos? Totoo naman yon. Naghanap ngayon ng mga awad na reliyon, mga maling turo. Di ba sabi sa Biblia, kuhanin mo ang tumpak na kaalaman salig sa katotohanan. Ibig sabihin, may tumpak na katotohanan tayong kailangan i-research sa Bible. Ay nang magliligtas ng buhay natin. Hindi lahat ng turo ay tama. Kailangan, ang pananampalataya natin nakabase sa tumpak na kaalaman sa katotohanan. Sinungaling si Satanas na Diablo, nililinlang niya ang mga tao sa pamamagitan ng mga huwad na turo na yon. Sa Mateo chapter 24 verse 14, ganito naman ang sinasabi. At ang mabuting balita tungkol sa kaharian ay ipangangaral sa buong lupa para sa patotoo sa lahat ng bansa. At pagkatapos ay darating ang wakas. Yun na, natupad na ang hulang ito ng Biblia na ang mabuting balita ay ipapangaral sa buong tinatahanang lupa, sa buong planet Earth. Kailangan makarating ang mabuting balita. Diba? Patunay ito na gusto ng Diyos na sumapit tayo sa tumpak na kaalaman para mailigtas tayo sa maling turo ni Satanas na Diablo at ng huwad na reliyon. Ngayon, dako naman tayo sa pangalawang tanong na sasagutin natin. Ano ang gagawin ng Diyos para puksain ang mga gawa ng Diablo? Makisuyo sa inyong mga sipi ng Biblia at babasahin natin ang Daniel chapter 2 verse 44. Ganito ang pagkakasabi. Sa mga araw ng mga haring iyon, ang Diyos ng langit ay magtatatag ng isang kaharian na hindi mawawasak kailanman. At hindi ito ibibigay sa iba pang bayan. Dudurugin ito at wawasakin ang lahat ng kahariang ito. At ito ay mananatili magpakailanman. So, anong kaharian ang tinutukoy dito ng Biblia? Ito yung kaharian ng Diyos. So gagamitin ng Diyos ang kanyang bugtong na anak para pangunahan ang kaharian ng Diyos na siyang tatapos sa kaguluhan sa mundo natin sa ngayon. Siya'y naharap, tatapusin niya ni Panginoong Hesus gamit ang kanyang mesyanikong kaharian. Diba? Magandang balita yun. Na bagamat namamahala si Satanas na Diablo dito sa mundo natin sa ngayon. Pero diba nakakatuwang malaman na pansamantala lang ang pamamahala ni Satanas na Diablo at darating ang panahon na wawakasan ng Diyos gamit ang mesyanikong kaharian ni Panginoong Hesukristo ang mga bagay na masasama na nangyari sa mundo natin sa ngayon. Yung kaharian ng Diyos ay nampapalit sa lahat ng gobyerno ng tao, sa lahat ng uri ng government dito sa planet Earth. At ang kaharian ng Diyos ang magdadala ng tunay na kapayapaan, tunay na seguridad sa mga tao sa ilalim ng pamamahala ng Diyos. Basahin naman natin ang huling teksto natin sa araw na ito. Ang Apocalypse chapter 21 verse 3 and 4. Ganito ang pagkakasabi. Narinig ko ang isang malakas na tinig mula sa trono na nagsasabi, ang tolda ng Diyos ay nasa mga tao na,
at maninirahan siya sa kanila at sila ay magiging bayan niya at papahirin niya ang bawat luha sa kanilang mga mata at mawawala na ang kamatayan, pagdadalamhati, pag-iyak at kirot. Ang dating mga bagay ay lumipas na. Hindi ba nakakatuwang malaman yon na kapag naghari na dito ang kaharian ng Diyos sa lupa, tiyak ang kapayapaan, seguridad ng mga tao. Binabanggit sa teksto, mawawala na ang pagdadalamhati, kamatayan, pag-iyak at kirot. Ibig sabihin, tatanggalin ng Diyos ang pagdurusa, kamatayan at kalungkutan. Tapos maninirahan tayo sa paradise earth, sa mapayapa at puno ng kagalakan. Bilang sumaryo, anong natutunan natin sa pahayag natin sa ngayon? Natutunan natin sa unang 1:5-19, ang isa na masama ang kumukontrol sa mundo. Si Satanas na Diablo ang kumukontrol sa mundo. Pero wag tayong mangamba. Dahil binabanggit sa Apocalypse chapter 21 verse 4, aalisin ng Diyos na Yehova ang pagdurusa gamit ang kanyang messianikong kaharian.